Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman ay i-analyze natin ang mga kaganapang lumagablab na nangyari sa katatapos lang na round number 1 na napasimulan kahapong Super Bet Chess Classic. Long game po ito, 10 players sila. Ang champion ay tatanggap ng 100,000 US dollars, mahigit 5 milyong piso sa atin yon. Ito po ay ginaganap sa Romania. At unahin nating i-analyze sa bakbakan nila Wesley at Giri, tapos susunod natin ang 2 decisive games and papakita ko sa inyo ang standing after round number 1. Ang ginawa ni Giri, nag D4, Knight F6 si Wesley, C4, E6, Knight F3, D5, approaching Queen's Gambit pero pumitik ng G3, katalan na ito. Bishop G2, Castle, kumakapture talaga sa C4 para makapagbigay luwag sa galawan ng Black. Queen C2 para babawiin na yan. A6 para pag binawi, magbi-B5, makakatempo ng development sa B7. Kaya ini-A4 muna dito para mapigilan muna yung B5. At nag-Bishop D7, Queen takes C4, Bishop C6 pang tapat sa strong. Bishop ng Catalan, nag-Bishop F4. Isa pa po sa common line dito, yung Bishop G5. Okay, pero balik tayo sa ginawa. Bishop F4, nag-A5 para naman pantay ang space at i-prepare ang knight ni Wesley to A6 and to B4. Very strong square for the knight. At nag-knight C3, knight BD7, Queen B3. Ayun, ito pong pagtira ng Queen B3 na wala na po sa aklat. Dahil ang madalas ginagawa dito, sa D3 umaatras. Tapos Rook F D1, Knight B5, Knight E5, marami pong na-try na dito sa theory na ito, no? Pero balik tayo sa Queen B3. Bishop D6, tinapatan ng bishop at umiwas. Si Giri, Knight E4, exchange, nag-Knight G5, exchange ulit, nag-H6, paalis sa Knight at bumalik, nag-B6 para naman depensahan yung nakahang na pawn, at nag-Rook AD1. Ayan. Dito po, medyo pangita kagad na equal eh. Pero tingnan natin, baka naman magkaroon pa ng islambangan o mahilig si Wesley sa mga exchange eh. O C5, Rook C1, kumapture sa D4, Knight C5, para ma-pressure yung B3 pero nag-Rook C4 para makuha yung pawn sa B4, Rook FD8, Rook B1, dinipensahan, at nag-Rook C8. Ayan, teka muna mga kamatsas, bakit kung diretsuhin capture yan, magda-Knight D3 daw? Okay. May ganun pala, no? Na hindi maiiwanan ng tore ang kanyang knight. Mag-Rook C4 yan, tapos Knight E5, magpapaikot-ikot na lang mangyari. Tabla! Yun, kung tabla lang ang hangad dito ni Wesley, ganyan ang gagawin niya. Pero nag-Rook B1, Rook C8, Rook C1, pin, Rook A8, kasi mag-A5, mag-A5, Mawawala yung depensa sa knight Rook B1, nagpabalik-balik, tabla ang first game. Okay lang yan, nakikiramdam pa ang mga players sa round number 1 at black naman si Wesley. Tingnan natin kung sino makakalaro niya sa round number 2. Okay po, babanggitin ko yan mamaya sa end part ng video. White si Wesley dyan for sure sa round number 2. Okay, ngayon naman, isusunod natin yung unang decisive game na i-analyze natin. Ito po, sa bakbakang Ferruccia and Fabiano Caruana. Naku, yanig, no? Parehong malakas. Tingnan natin. Nag-D4 si Ferruccia, Knight F6 si Fabi, Bishop F4. Naku, paborito ng Pinoy yan. Lone dito, lone doon. London opening. Nag-B6. Simple fianchetto na may pagka-Queen's Indian pero nag-D6. Usually E6 yan Kakaiba ang pinangdepensa panghanda Knight F3, G6, ayun mga kamatsas, Pag G6, nawala kagad sa libro. Double fianchetto gusto ni Fabi. In out of the common theory niya si Alireza. Dito ang common theory, E6, Knight BD7. Yan ang palagian dyan. Pero dito, nag-G6, nawala kagad sa libro ng chess.com. Bishop G7, ayan, nag-D5 po si Ferruccia para maputol kagad ang kapangyarihan ng light square bishop. Pinilay niya. Nag-E4 para talagang matibay na matibay yung D5. Nag-Castle, Bishop D3, E5, at nag-Bishop D2. Matras lang, A5. Ayan na, para walang B4.
At nag-A3, ipipilit pa rin ang B4 kasi po sa ganitong tema mga kamatsas, masarap i-break yung C5 dyan para magka-weekend ang queen side ng black. Pero nag-knight A6 para pamigil sa B4 at nag-bishop C2. Ayan, advance mag-isip si Perusia kasi pag nag-knight C5 may tempo attack. Umatras muna para kung mag-knight C5 anytime sasalubungin ng B4. Nag-C5, yun lang. Na-bad moban po ng computer engine. Kasi ang maganda dyan sa C5 square knight nga ita-timing lang. Ang tira ng computer dito ay bishop C8. Na yung bishop na baradong-barado sa sentro, ilagay po sa purpose. Masarap dito yung knight H5, knight F4, then F5 later on. Yan ang mga nakikita kong planuhan na maganda. Pero, nag-C5 dito si Pabi, doon pa dadaanin yung knight. Nag-bishop G5, H6, bishop E3, aba, pasayaw-sayaw naman ang bishop ni Perusia. Bishop dito, bishop G5, bishop E3. Grabe yun Knight C7, nag-H3 para walang knight G4. At nag-bishop C8, ayun, na-realize na ni Fabi yung tira ng computer engine para magka-purpose. Nag-queen D2, pinilahan, at nag-king H7, depensa, G4. Ayan, ang tawag po natin dito ay makugunob, kingside, attack sa King's Indian. Makugunob idea yan nakaganyan. Nag-rook B8, ayan, buwelo, magbi-B5, nag-G5 na at kinapture, bishop takes G5 na, bad mo ba ng computer? Dapat daw po knight takes G5. Yan pala dapat ang tira. Okay, balik tayo. Pero bishop G5, nag-B5, yes, syempre, queenside counterplay. Nag-H4, naku po, bobomba na sa H5. Delikading si Pabi dito Bishop G4, pamigil, may tempo attack pa, and nag-bishop D1 pang depensa, another bad move by Alireza. Hindi nagustuhan na naman ng computer. Dapat daw po ay knight H2, atakihin kagad. Tapos sisiksik ang bishop dyan sa gilid, and bishop D3 to protect the pawn on C4. Yan lang po ang recommendation ng computer, and the evaluation bar is equal. English yun Bishop D1, balik tayo. Nag-queen D7. Ayan. Maaaring may magtanong po, Coach, ba't hindi kinapture yung pawn sa C4? Libre po yan. Meron kasing bishop takes, may pitik kagad ng ganyan. At kapag nag-bishop takes, may knight to G5. Aray nako. Yan ang mangyayari dyan. Lipad. At pag kinapture yan, capture with check, obligadong ipangharang ang bishop. Kesa naman sa malibre ng buong buo, ito po mangyayari dyan. King G7 and castled queenside. Then going to H1 with a very strong battery attack at towards the black king. Very dangerous na yan. Okay? So Queen D7 lang, preno-preno, depensahan ng bishop at nag-H5. Wala, diretso pa rin dito si Alireza. Sabugan na kung sabugan. Knight H5, Knight H4, at capture, nag-rook H8. Good move by Fabi. Ayan, nag-ala Karpov. Diyan magaling si Karpov. And Tigran Petrosyan sa depensa. Kasi malakas nga naman, pagbaba ng king, at least may sasalo na po na problema sa H5 yung tore sa H8. Malupites. Knight to F5, sacrifice, pero obvious na obvious yan. Kinapture pa rin. Aba, kung ako parang pupunta lang ako dun atras lang ako Bakit hindi ginanon Halimbawa kung mag-king G8, ano meron? Check. Pag gumanito, magku-queen F3. Magkakaroon ng mga pressure attack. Kapag nag-king E8, knight C6 makakapasok. Biruin nyo yun, Di ko napansin yun, mga kamatsas, Kaya pala obligadong capturein na yung knight. Takes. Pero sakto pa rin. May depensa tore. Queen F3, force naman yan. At capture na, and F6, Bishop D2 and B4. Ang galing din dumipensa ni Pabi, Kala ko raratratin na siya dito. Pero capture, Knight E2, F4. Aba, talagang Karpov. Naalala ko mga laro ni Karpov tsaka ni Petrosyan. Ganyan maglaro sila, Yung tipong inaatake, tapos later on, bumabaliktad na sila Karpov na umaatake. Ganun ang style nila Rook A8, palitan na. Palit-palit, From under attack position, na simplify sa ganitong, Capablanca system, Queen F3, wala na. Nawindang na dito si Perusia. Dapat daw tira F3.
tapos magku-queen D7. Pero kung marirealize po natin yung mga pyesa napaka-passive, atrasado, then the queen goes to A4. Nako, grabe. Kalikotatious ang mangyayari. Kalikot, ang dami. Grabe, gracious. Problema, no? Galing. F5, another good move by Fabi. Nagkasunod-sunod po. Capture. Lalong umayos. Wala nang double pawn and one pawn up. Clear na clear lamang si Fabi. Ayan, at nag-knight B6 to attack the C4. Nag-B3, knight D7. Pag kinapture, may knight F6. Kukuhanin yung pawn sa E4. Okay, bishop E1, kumapture na, capture, knight F6, and knight D2 para depensahan. Kasi po, kung dito pupunta, pipitikin lang ng bishop. Laglag ang E4. Okay? Kaya nag-knight D2, king F7, king G2, knight G4, king F3, knight E3, bishop F2, knight C2, at nag-king G4, king G6. Knight F3, ayun. Knight D2 habol, depensa. Bishop F6, Bishop G1, Bishop E7. Okay, may pagka-fortress din. Pag sinabi pong fortress, parang hindi rin mapasok basta-basta. Nag-Bishop E1, Bishop D8. Saan dadaan ng Bishop? Isarado no? Pero winning ito, kailangan lang ng matinding, napakagandang timing. Ayan hindi rin malaman ni Fabi ano na gagawin. Less than 1 minute na rin siya, no? Pero may increment naman po itong 30 seconds Bishop H6, ang hirap din i-judge nito. Ayun, nagkaroon ng timing. Perfect, ang ganda. Nakita ni Fabi yun. Parang ang hirap pong matanaw, yung pala kailangan ibalik yung pawn. Ito lang yung only way na nakikita ko para mapilit niya yung position. King F7, ayun, para maproteksyonan yung paparating na Bishop E7 and anytime makakapture yung pawn sa B3. What a powerful endgame knowledge and control by Caruana. Capture. Bakit? Tatagpas ba dyan? Tinagpas na. Wala na po kasing kabuhay-buhay kung hindi magwawala Wala nang buhay talaga. Pero knight D2, hindi sapat ang connected pass pawns na yan. Napaka-immediately nandyan on time. Darating yung mga rescue ng black and ang malaking problema dito ay yung gagapang na pass pawn. Resign po si Ferrugia. Grabing laban yan. Ganda, no? Hanip si Fabiano. Parang from opening to middle game. Yung middle game, parang nararamdaman ko, makakatay kagad si Caruana. Matatalo kagad, pero akalain nyo may ganon? Galing! Okay, dito tayo ngayon sa last decisive game na naganap. Sa laro ni Gukesh and Bogdan ng Romania. Ayan, kalaban ni Gukesh yung nasa home court, teritoryo ni Bogdan. Nag-D4 si Gukesh, knight F6 si Bogdan, C4, E6, knight C3, and we have Nimso Indian on the board. Nimso Indian, napaka niyan, sharp niyan. D5, teka muna, D5 kakaiba linya. D6, Bishop D3, capture, and knight BD7. Ayan, para lang po sa kaliwanagan ng tagapanood natin, especially sa mga bata. Ayan, pag kinapture kasi ito, capture, baka nagtataka, coach, lipad na yung pawn sa D5, wala na pong depensa yan. Ano naman ang tira dyan? Meron kasing bishop takes H7. Okay? At pag kinapture yan, simple, queen takes D5. Teka muna, paano kung mag-queen H5? Threatening matchas, may F5. Okay, force pala yan. At pag bishop C4, may bishop E6 naman. So, okay lang ang black may pangsalo, may pangbara. Okay, barado yung mga threats. Ayan, kasi hindi natin maiwasan mga kamatchas sa mga comments ay nakikita ko yung mga tanong na yan. And sa usapan pong novelty, ang novelty po natin ay yung C takes D5 kasi sa old theory, knight takes D5 ang bookline. Okay, balik na tayo sa naging game. Bishop C2, Rook B8, Castle, B5, A3 paalis, Bishop A5, and nag-H3, Rook E8, and nag-Knight G3. Ayan, medyo strategic ang datingan ng opening dito ni Gukesh. Nag-Knight C4 para atakihin ang B2, Bishop C1 atras muna. Kinapture na. And nag-Queen A5, ayun. Kinuntirya dito ni Bogdan yung pawn sa C3 at nag-Rook B1. Hindi pinansin. Kumbaga, sige, kainin mo nga yan. Subukan mo lang. Kinain nga ni Bogdan at nag-Rook B3, Queen E5, E4. Aba, pakain lang,
Pero ang nakikita ko ditong compensation ni Gukes, tinatimingan niya na yung knight mawala, then magkakaroon siya ng bishop b2 para ma-provide niya ng mas malakas na pang-pressure attack sa black. Pero hindi pa maka-bishop b2. This time kasi yung knight, controlled pa yung b2. Nag-h5 para mag-h4 at nag-bishop d3. Ayan na, kakapturin na yan. Bishop d7, capturing man, may depensa na po ang torre sa b8, nag f4, nako, lakas ng atake, check, king h1, knight takes e4 by Bogdan, sacrifice, knight takes e4, grabe oh, nilagyan ng excellent, brilliant move ni Stockfish, capture, na bad move si Gukish, dapat daw po knight takes e4, rook takes e4, tapos queen takes h5. Ganun pala muna. Na hindi pa basta-basta makaalis ang torre kasi may mga check-check. Okay. Tingnan natin ito. Ano kaibahan? Bishop takes, rook takes. Dito kasi obligadong exchange eh. So lumalabas po dito, nagpa-quality down si Bogdan pero yung d5 naman weak. Ayan. So tingnan natin ano? Rook e1, queen h7, and the rook e7, rook d8, yun lang. So yung ganyan po mga sacrifice sa binibitawan, dapat mayroon ding required consistency. Pag hindi ka consistent, yun lang. So dapat daw ang tira queen f5. Yan ang consistent move para lamang pa rin ang black dito. O tapos parang pwede nga yung knight b6 then pabagsakin yung pawn sa d5, no? Dami ng paparating. No? Pero nag rook d8, nag A4. Ayan naman, para bungiin, pag kinapture, papasok doon, no? 7 trunk control. Nag king F8 lang. Neutralize muna sa torre, paalis. Queen E2 dinipensahan. Knight B6. Bagsak yung D5. Capture, another bad move by Gukesh. Dapat daw po F5. Pag kinapture ng queen, may rook F3. Oo nga, no? Oo nga, lakas nga nito. Sabay may F6 mamaya, mga pang ipit-ipit, ano? Balik tayo sa 8x b5, 9x d5, rook e4, queen f5, rook a4. Ayun, may weak a7, rook d8, queen d1. So, mukhang magulo talaga, no? Pero everything is under control. Knight b4, capture, takes, king h2, rook c3. Ayun, no? Papitas-pitas lang ng mga mga weak point. Rook c8 dinipensahan. Naku po, bad move na ng tuluyan. Queen g6 daw, much better. Pero medyo mahirap pong sikmurain yan. Dihado na nga sa pyesa, makikipagpalitan pa ng queen. So medyo mahirap sikmurain ng ano yun, sa human side. Bishop e3, nag-knight to d5, capture, bishop e4. Okay? So quality down, si Bogdan, pantay na ang mga pawns. Nawala yung lamang na pawns. So talagang lamang talaga. Rook a4. Blunderations ang ginawa dito ni Gukes. Dapat daw ang tira rook a6. Ang hirap din makita nito. Bakit kaya ganyan? Ano meron? Halimbawa kung capturing to. Queen to queen, hindi pwede, no? Lipad nga pala yung knight sa f4. Hindi pala pwedeng gumalaw to. Kung ka-capture dito, queen takes e3 lang. Okay. Grabe yung rook a6 silent, ano? Yan pala tira. Parang silent eh. What if king h7? Silent lang din. Sabay queen c1. Ay grabe. Dalawang positional move na ang hirap unawain. Yan ang gusto ng computer. Pero nag rook a4, king h7, hindi rin po nakita yung pang equalize move. Teka lang muna. Ang tira ng computer para equalize daw ay knight takes e3. Pero pinalaki rin naman niya yung evaluation bar. Tingin ko lugi na rin ang black dito. Nag-error lang ang utak ni Stockfish. No? King h7, rook a2, queen g6. Wala namang worries kasi may rook naman. Bishop c1, knight f6, queen f2, knight d5 ulit, queen g3, capture, knight e7, king h4, at nag-bishop d5. Dako, dapat matalas ang mata ni Ret. Okay. Ayun. So, sugswang na po ang knight. Hindi pwedeng umangat. May matcha sa dulo. At ano pa yung paparating? Halimbawa, mag-bishop c4 lang. Nag-resign na po dito si Bogdan. Halimbawa, mag-bishop c4, mag-f5 na.
babasagin na pala, no? Wala na rin pala, ka-capture na eh. O limbawa, kumunat lang ulit, capture na eh. Sugswang. Sugswangers, mga kamatsas. Harang or bishop, talo na rin. Okay po, so yan ang two decisive games at ito ang kanilang standing after round number 1. Ayan, nangunguna si Fabiano Caruana and Gukesh. Tabla sila Wesley, MBL, Nepo. Ayan, naglalaro din si Nepo dito. Giri, Nodirbek, Abdul Satoro, Pragnananda nandito rin po. Tabla rin kahapon. And ayun, Bogdan Alireza, Ferusha. Ayan, makakabawi pa ba? Makakaahon pa ba dito sila Perusia? Or nasimula ng masama magdedire-diretso na? Ano po masasabi nyo sa ating inanalyze na 3 games? At ano naman ang nape-predict nyo? Sino naman ang sa palagay nyo? Dahil sa absence ni Magnus Carlsen, wala rin si Nakamura, wala rin si World Champion Ding Liren. Sino kaya sa kanila ang magcha-champion dito na napupusuan nyo po mga kamatyas? Paki-comment po sa section down below. Okay, maraming salamat. At naglalambing sikot sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa channel na ito. Mag-subscribe na kayo, ganun din. Mag-follow na kayo sa ating Facebook page Kamatyas. At marami po tayong mga pinopost ng mga interesting videos doon. Especially mga drills, end games, at iba pa. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.